Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang maugong na bali-balita. Allegation lang ito, wala pang confirmation. Na matutuloy na ang impeachment ni VP Sara. Dumarami na ang pumipirma na mga kongresista para i-endorse ang impeachment complaint. Una kong nalaman ito sa post ni Crisette Laureta Chu. According to her sources, closed door meeting yung nangyari. Kinakausap na ng mga nagsusulong sa impeachment ang mga kongresista na pumirma. Pangalawa, si Cathy Binag, may post siya na, again, these are all posts unverified. Sinishare ko lang sa inyo para bantayan natin ang posibleng mangyari. Wala pa ring confirmation kung totoo nga. 80 na daw ang nakapirma according to that post of Cathy Binag. Pangatlo na ito, post ni... Hindi, may pang-apat na pa itong kay Attorney Trixie Angeles. Mayroon pa akong nabasang post ni Professor Marlo Tiquia na may fast break. May gagawing fast break today and we should be ready. Yung 32 million who voted for VP Sara, we should be ready, sabi niya. So, hindi klaro kung ano hindi klaro yung tinutukoy ni Professor Malutikia na they will make a fast break, pass. So, posible kaya na itong fast break post ni Professor Tiquia itong biglaan na pag-endorso sa impeachment complaint? I'm not sure. These are all opinion, opinion ko lang ito. Analysis ko lang. Wala pang confirmation. Baka ma-charge tayo ng fake news. Isinishare ko lang sa inyo itong mga nababasa kong post para maging aware kayo at kung sakaling matuloy, makapaghanda tayo kung ano ang dapat gawin. Ito, pang-apat na post na ito, si Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, according to the grapevine, PBBM is still tried to stop the impeachment. Pero ayaw magpapigil si Speaker. Either pinapahiya talaga ni Speaker si Presidente o weak lang talaga. Okay? So, tungkol pa rin ito sa impeachment, connecting the dots. Ito yung sinasabi sa mga post ni Crisette, Laureta Chu, Cathy Binag, Professor Malotikaya at itong si Attorney Trixie Angeles. So, i-comment nyo ko kung anong nabalitaan nyo rin ito dahil para magkaalaman, ma-clear up natin kung ano talaga ang nangyari dahil kapansin-pansin na after yung January 13 rally, naging tahimik ang usaping impeachment. So, bigla nung Lunes, nag-announce ang House Secretary General na itra-transmit na nila ang 3 impeachment complaint sa office ni Speaker Martin Romualdez. So, mag-break na ang Kongreso ngayong February 7, I think bukas. So, ano ang mangyayari? Starting today hanggang bukas, matutuloy na ba na iakyat o endorse ang impeachment complaint sa Senado? Yun po ang aabangan natin. I don't know kung sino itong source ni Attorney Trixie Angeles. Pinigilan ni PBBM ang impeachment. Kaya lang hindi nakinig si Speaker Martin Romualdez. According to Attorney Angeles. So how true is this? I don't know. Lahat ito, ulitin ko, these are all speculations. Kaya i-monitor natin, paki-comment kung ano ang inyong mga nabalitaan para
mai-connect natin ang dots para mabuo natin ang picture tungkol sa impeachment ni VP Sara. Magbasa tayo sa mga comments. Sigrid de los Santos Dickerson. Baka daw drama lang nila, kunwari nagkukontrahan. Ano masasabi nyo? Drama lang. Emily Pador Taylor. I still doubt that PBBM is trying to stop the impeachment. He and Lisa are very much part of the grand plan. Sine Eccentricium. BBM should have publicized and told the Filipino people what Speaker is forcing him to do. The people would back him up because impeachment talks destabilize the country. Sitting lame duck, they're going to come for him next. Yan. So, i-explain ko lang itong pag ma-impeach na nila si VP Sara, ang isusunod daw na i-impeach si PBBM according to this comment. Freddy Sagabain. Parang may go signal ang palasyo dahil may lumabas na balita kahapon na sinabi ni Bersamin prerogative ng Congress mag-impeach at hindi pinipigilan ito ng presidente. Okay? So, handa ba si VP Sara sa impeachment kung matuloy? Ano sa tingin nyo? To me, handang-handa si VP Sara. Kung ako ang iyong tatanungin, mas mabuti na ngayon na nila isulong ang impeachment. Mas mabuti na ang 19th Congress, yung mga senador ngayon, ang mag-uupong judges. Kasi marami pa ang kakampi ni VP Sara sa mga senador na mag-acquit sa kanya. Bilangin natin, Bongo, Bato, Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, of course, anak niya, Mark Villar, ilan na yan? 6. Si Senator Jinggoy Estrada, nagsalita na siya na against siya sa impeachment. Subiri, nagsalita na. 8 lang ang kailangang acquittal votes. Pasado na, panalo na si BBM. 8 na yan, O sino pa yung di ko napangalanan? Posible si Senator Ligarda, Senator Binay, mayroon pang isa, Senator Villanueva. May mga mag-a-abstain pa dyan, yung mga re-electionist. I-abstain pa, takot sila sa restback ng taong bayan. Kaya sana matuloy na. Kung ako yung tatanungin, tuloy na ninyo para ito, malalampasan na ni VP Sara ang impeachment trial pag ngayon na nila ituloy. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga vlogs. Namo-monetize tayo dahil sa inyong panonood. Ang ating income sa channel na ito, itinutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Kahapon, nagpa-deliver tayo ng mga yero at pako. Marami, 350 pieces of yero ang pinadeliver ko. Of course, ilang boxes na lansang, assorted lansang. So, panoorin niyo ang video na ito, kasama kayo sa pagtulong sa Talaandig na tribo. Nani ang balay ni nanay nga matagaan siya og sin. O karon so ang sin nga mahatag sa iya. Hindi kayo nga lang. Sige, obay ko. Ino nang? Di pa nang.
Ito na po ang binigay ni nanay. Oo nga, yero. Ito po, tanawin natin. Nanay. Oh. Wala ninyong balay, nay. Oo. Sini. Wala ninyong atok. Nayon sa man imong mga istorya karon na tagaan na kagsin. Ug kalipay lang nalipay jud ko ug dakong salamat kaayo ni sir nga naay iyang kaluoy usab sa amo ang tan-awa ming mga tigulang wa na maginamo pa ni kamot. Sa naning kamot jud mi. Aw nanalamat jud mi na si sir na aday kasing-kasing sa iyang mga katawhan kay sugo sa magbabaya nga kami makaabot yapon sa hinabang niya. Sige. Salamat. Oo, salamat.